cute at bibong-bibo pa. Pero dito talaga naaliw ang followers ng 5 taong gulang na si Keynes, ang kakaiba niyang talento sa swimming. Para bang natural habitat na rin niya ang tubig. Sa tuwing siya ay lumalangoy, mabilis, maliksi, at kitang-kita na talagang nag-enjoy siya. Baka nga pagtagal, daigin pa niya ang American swimmer na binansagang most decorated Olympian of all time na si Michael Phelps. Talagang happy place niya ang tubig talaga. Anong gusto mo sa swimming? Magja-jump. Mag-jump. Bakit? Favorite ko kasi mag-jump. Favorite ko kasi mag-swimming. Kasi? Masarap yung tubig, malamig. Pero habang lumalaki si Keynes, may mga nakapansin na tila may kakaiba sa kanya. Ang mga bias niya kasi, tila mas maliit kaysa sa karaniwan. Ang dahilan pala, mayroong iniindang kondisyon ng bata mula nung nasa sinapupunan pa lamang siya ng kanyang ina. Ayon sa kanyang Mami Viol, itinuturing nilang sorpresa mula sa Panginoon ang pagdating ni Keynes sa buhay nila ng kanyang mister na si Jessie. A week after my birthday, nung nalaman ko na pregnant ako, ang post ko pa noon sa social media, sabi ko, wala na po ako mahiling pa, Lord. Gusto ko lang po magka-baby. A week after, binigay siya. Ang tawag ko sa kanya gift kasi binigay talaga siya ni Lord. Yun nga lang, sa kanyang prenatal check-up, may napansin daw si Doc na tila kakaiba sa sanggol. Nagpa-congenital anomaly scan nga kami. Gawa ng 6 months. Nagkakaroon na ng duda si Doc kasi nga yung mga big bones niya, hindi siya nag-i-increase ng growth. Or di ba meron ang fetus, meron siyang standard na size. Hindi siya pumapasa doon. Sumalang sa iba pang test si Mami Viol. Sa ika-6 na buwan ng kanyang pagbubuntis kay Keynes, heto ang naging diagnosis. Doon sa final na result sa diagnosis, may achondroplasia. So nung tinanong ko si Doc kung ano yon, sabi niya nga unano. As in, unano kasi is talagang yun yung term na ginagamit in Tagalog. Ayon naman kay Dr. Evan Tan, isang orthopedic surgeon, hindi sa lahat ng pagkakataon na mamana ang dwarfism. Pinaka-common na klase ng ganito ay yung tinatawag na achondroplasia, which is yun yung meron si Keynes. No? So yung sa achondroplasia, ang nangyayari dito ay may gene mutation sa tinatawag na FGFR3 gene. Ito yung may role sa paglago at paglaki ng buto natin. No? So dahil may mutation siya may gene mutation siya, so nahihirapan yung paglaki. Pwedeng ito namamana, pero pwede din siyang spontaneous mutation na tinatawag. So pwede siya mangyari kahit na kanino. Minsan kahit parehong magulang mo ay normal yung tangkad, pwede ka pa rin magkaroon kasi spontaneous eh. Kung prevention, sa ngayon medyo wala. Aminado si Mami Viol, noong una, hindi niya matanggap na may dwarfism ang kanyang bunsong si Keynes. Dumating pa sa puntong sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa naging lagay ng kanyang anak. Pag ikaw kasi yung parents, tas ikaw yung nanay, tas sa'yo manggagaling yung baby, iba yung emotion eh. Kasi parang mapipil mo na ikaw yung may kasalanan eh. Parang may ginawa kang hindi maganda. Hagulgol talaga to the max. Hagulgol. Ako talaga, ang inisip ko talaga that time is kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Kumbaga sobrang liit lang ng knowledge ko eh. Laking pasalamat na lang ni Mami Viol sa kanyang pamilya. Lalong-lalo na kay Daddy Jesse na palagi raw pinapalakas ang loob niya. Si husband talaga super supportive. Sabi niya gano'n na walang problema kung ayaw nila sa anak ko, tayo yung magpo-focus sa anak natin. Kaya naman, sa kabila ng kondisyon ni Keynes, pinili na mag-asawa na magtiwala sa kakayanan ng kanilang bunso. Lahat ng klase na aktibidad ipinasusubok sa kanya at ipinagmamalaki ng buong pamilya. Talagang happy place niya ang tubig talaga. Dancing is also one thing na favorite niya. Pag naririnig ko siya na lagi siyang may inuulit na song, alam ko na may kinakabisado siyang step. Tapos magugulat na lang ako na, bigla na lang siya sumasayaw-sayaw na o di bibidyohan ko naman. Yun nga lang, sa pagsasaliksik ni Mami Viol, nalaman niyang hindi lamang height ang posible maging problema ng mga tao may dwarfism. Isa sa parang health concern sa mga may dwarfism is yung bone nila is brittle or malambot, madaling ma-break, ganyan. So, nag-start sa kanya sa teeth. Maliliit po lahat ng organs pag may dwarfism. So, even yung
ang kanilang ear canal is mababaw, so prone to infection. Ang kanilang lungs is maliit, so prone sila sa pneumonia. At tila napatunayan daw niya ang mga kahinaang ito ng mga may dwarfism sa ilang activities na pinasusubok niya kay Keynes. Nagtry kami noon yung push bike competition, kaya lang yung pala, naging disadvantage pala sa kanya kasi nga medyo weak yung tuhod niya. Saglit na nagmasid ang 5 taong gulang na si Keynes sa gilid ng swimming pool. Maya-maya, bigla na lang siyang lumundag. Walang katakot-takot siyang dumiretso sa ilalim ng tubig. Bumalik sa ibabaw at nagpasirko-sirko pa. Nilangoy din niya ang buong kahabaan ng swimming pool. Pansinin na hindi lang kiddie pool, kundi isang adult size o malalim na swimming pool ang nilundagan ni Keynes. At daig pa niya mga kasabay niyang nakakatanda. Anong gusto mo sa swimming? Magja-jump. Bakit? Favorite ko kasi mag-jump. Favorite ko kasi mag-swimming. Kasi? Masarap yung tubig, malamig. Sa pagsasaliksik ng kanyang mami Viol, nalaman niyang hindi lang sa tangkad dihado ang mga may dwarfism tulad ng kanyang anak na si Keynes. Marami rin sila mga kahinaan sa katawan. Pero dahil sa paghihikayat ng kanyang pamilya at full support ng kanyang asawa, nahikayat siya na tumutok na lamang sa mga bagay na kayang makontrol. Gaya ng silver cup para sa kanyang sensitibong ngipin. Baka magkaroon siya ng infection sa gums. So para ma-prevent namin yun, nagpakabit na siya. At dahil napakahusay niyang lumangoy, tuluyan na nila itong pinakarir kay Keynes. Toddler pa lang siya, in-enroll na siya ng kanyang mga magulang sa swimming class. Naging advantage sa kanya na wala siyang fear sa water. So, madali sa kanya para matuto. Nung 3 years old siya, in-enroll na namin siya sa swimming lesson. And then, 4 years old, may advance na siya. Unang sabak pa lang daw ni Keynes sa swimming class, bumilib agad ang kanyang coach. Nag-start po siya sa amin, talagang may talent na po yung bata. Nakita ko po may talent na po kagad yung bata eh. So, hindi siya takot sa tubig. Si Keynes po, talagang pagka-start pa lang ho namin, nag-underwater na ako kagad siya. At ang kanyang pagbabackflip, nagawa rin daw niya sa dagat. Kaya lalong lumakas ang loob ni Mami Viol na i-vlog ang athletic journey ng kanyang anak. Gusto kong makita ng mundo yung buhay ng mga little person on a daily basis. I mean, gusto kong makita nila how great sila, how smart, talented. Yun nga lang, hindi na iwasan na may mga nagko-comment ng negatibo dahil na rin sa kondisyon ng kanyang anak. Bashing is talagang ruthless talaga in social media. It affects me kasi nanay ako, lalo pag yung anak ko yung binabash. Minsan, gusto ko ng, alam mo yun, shutdown na lang, ayoko na, private life na lang ulit kami. Tiyempo naman, kung kailan halos ma-depress si Mami Viol sa mga nambash, nadiskubre niya ang isang community sa social media na eksklusibo para sa mga tinatawag na little people. Dito, nakampanteng ginang dahil napagtanto na hindi porket kakaiba ang kanyang anak, ito'y may tuturing na kawawa. Yung big dreams for little people. So nung nakasali ko doon, nakausap ko yung mga mismo mga little people, yung mga mommies doon, yung mga talagang members din na little people. Madaling makapag-communicate kasi personal experience na may mga nasense ako na something wrong kay Keynes nung maliit siya, tinatanong ko sa kanila. Yun yung kagandahan ng group. Hindi ako nahirapang palakihin si Keynes dahil sa kanila. Nagkaroon ako ng turnaround point nung sabi ko, gusto ko matanggap ng anak ko yung nang buo yung sarili niya. And then parang may bumulong sa akin na, paano niyong gagawin yung kung ikaw as a mommy, hindi mo fully tanggap. So doon ako nag-shift. Nag-focus ako ngayon sa anak ko. Nang magsimulang baguhin ni Mami Viol ang kanyang pananaw sa kanyang bunsong anak na may dwarfism, unti-unting nakita rin niya na kung tutusin, mas marami mga tagahanga si Keynes. Minsan naglalakad kami sa mall, maririnig ko may nagbubulong, yan yung bata sa social media, yung magaling lumangoy. So nakakatuwa, di ba? Hindi yung titingnan siya ng tao kasi, ayan liit niya. Hindi ko in-expect na magbo-blow siya overnight na biglang 100,000 followers. Hindi ko siya intended para maging popular kami. And then natutuwa ako kasi marami kami na-inspired. Dumadating sa point namin nagme-message sa akin na, Mami, ako nahihiya akong i-expose yung anak ko pero dahil napanood ko kayo, mas naging open up ako sa situation niya. That keeps me going.
Kasama na rin ang inyong lingkod sa mga bumilib. Kaya naman, kasabay ng pagbuo namin sa istoryeng ito, inalam na rin namin ang posibilidad na makasali si Keynes sa ating National Para-Olympic Swimming Team. May mga classification din po kasi yan. Halimbawa, yung class S1 to 10 is for orthopedic handicap. S11, 12, and 13 is for visual impairment. And then S14 is for mental impairment or intellectual impairment. Usually nasa S6 to S7 po ang dwarfism. Depende kung meron pa siyang disability na iba. For the team, for Team Philippines, meron ho siyang yung 30 years old to 7 to 18 years old is youth games yun, pang youth. So meron hong junior youth na 13 to 15, and then 16, 17, 18 is the senior youth. Habang nagbibilang pa ng taon si Keynes para makasali sa national team, ayaw ni Coach, tuloy-tuloy lang sa sports dahil kung napapalakas nito ang ordinaryong tao, mas lalo pa sa mga may kondisyon na tulad ng kay Keynes. Health benefits, of course, kailangan ko yun. Exercise po to. So, healthy body, healthy mind. So, napaka-importante yun. At siyempre, dapat studies first. Marunong na siya ng addition, subtraction. Pero yung the most simplest lang talaga. Kasi 5 pa lang naman din siya. Sinisiguro na rin ni Mami Viol na may mga options si Keynes sa hinaharap. Kaya isa sa naging investment ng kanyang pamilya ang negosyo na tumatanggap ng mga little people. At isa sa mapalad na nabigyan ng kinabukasan ng dahil dyan, ang 31 years old na si Melay na meron ding dwarfism. Parang pangalawang nanay ko na po siya. Kasi yung ano po kasi niya kay Keynes is kumbaga ina-apply niya rin po sa akin. Ang dami ko pong nalalaman tungkol sa mga kapansanan namin. Nung pinanganak ko si Keynes, isa sa naging advocacy ko noon, saka isa sa dream namin mag-asawa, dahil nga kami na may nasa business, is yung makapag-put up ng business na kaya namin tumanggap ng mga little people talaga. Si Melay po ay maliit, pero may mga bagay po na kaya ko na hindi nila kayang gawin. Ngayon, Bukod sa swimming, sumusubok na rin si Keynes ng iba pang sports tulad ng biking. Ang kwento ni Keynes hindi lamang tungkol sa isang batang may kapansanan na nabiyayaan ng pambihirang talento, kundi patunay sa kasabihan na behind every young child who believes in himself is a mother who believed first. Si Keynes ay maliit pero incredible kasi naman talaga talented. Talagang napaka-smart and talented. Hindi lang siya, even yung mga ibang little person.